Magandang araw mga ading at salamat sa pagbisita ulit sa ating channel. Sa video na ito, simulan muna natin ng isang pagbati sa mga airpods, mga daddy, papa, father, pudra, at kung ano pa yung ano man yung tawag ninyo. Happy Father's Day sa inyo. Araw-araw natin to, kaya enjoy dahil bukas back to business as usual tayo. So sa video na to, sasagutin natin ang isang katanungan na kakayanin ba ng ating electric bike ang biyahe mula GMA Cavite hanggang Mega Mall. Mega Mall ba nasa Mandaluyong ba yun or Ortigas? O basta Mega Mall, alam naman natin yun, di ba? Also sa video na to, since nasa Mega Mall na rin tayo, pasyalan na rin natin yung huling araw, ngayon kasi yung huling araw ng Tactical Survival and Arms Expo or TAXPO for short. So, dito makikita natin yung mga pinaka-latest na produkto na related sa yun nga, tactical survival tsaka mga armas. So samahan ninyo ako and sana ma-appreciate ninyo itong video na to. Isang request na rin pala, since nandito na rin lang tayo, may kisuyo naman na paki-like ang video at kung di pa kayo nakasubscribe, paki-click na yung subscribe. Dito lang again, maraming salamat sa inyo and hopefully mag-enjoy tayo sa video. By the way, ang ipapakita ko dito are yung top 3 na units na nakakuha ng aking atensyon. Kaya let's go. Ito tayo sa mga CZ. Ito, first time kong makita to, CZ Shadow 2 Target. May 5-inch na barrel, chambered in 9mm. Capacity ng magazine is 17 rounds and included 2 magazines. Promo price 150. Ang ganda ng combination niya, yung red tapos black. Masarap yung texture ng ano ng grip. Very comfortable. Even this part, napaka-sexy, ang sarap sa kamay. Yan, adjustable na rear sight and front sight. Yan, may adjustment. Ang ganda ng barrel niya. Yan. I think I mentioned it na, pero sabihin ko lang ulit, promo price 150,000. Ito yung bagong bagong product ni RIA. Ito yung kanilang competition series. So from what we can see, nasa ano kasi siya parang may enclosure siya. Bull barrel, fiber optic na sights. Yung black may optics, RDS, tapos itong isang silver, Bomar-ish na mag, parehong skeletonized na hammer, combat trigger, magwell, extended beaver tail, ambidextrous safety. I-ask natin kung meron ng price. Ay, Pops, may ito. Yung competition na riyan nyo, may price na yan. 235, sir. 238. Yung black o yung silver? Pareha sila, sir. Okay. Bali yung optic na yun, parang hindi kasama. Parang may idea ka lang, no? So yung parang is yung silver, yung pinaka out of the box. Okay. Thank you. Ganda. So ito yung nakakuha ng attention ko. Ranger Arms Shooters X9 Prime
chambered in 9mm, includes two 30-round na magazine. Price, hindi kayo maniniwala, 49,999. Sale price niya. Charging handle, merong 50%, merong full payment. merong folding Folding stock. mas mauna ka sabihin natin. 10K sir, pwede. Kung umabot kayo sir doon sa parating na unit, 3 to 4 weeks. Medyo may bigat siya. Solid na baka siguro. Selector switch niya, semi, so pwede siya for civilian. Next, ano na kayo? Sir, tanong lang, para saan po ito? Ano ba yan? Black magazine. Black magazine sir. Dalawa kasama. 30 rounds. Dito pala, sulit ka rin. Okay. Yan, para kita yung ride na. Yan. So, yung biyahe, yung tanong pala, aabot ba yung e-bike from GMA Cavite hanggang Mega Mall? Sagutin natin yung tanong na yan. Una, yung gagamitin natin, yung reference unit natin, syempre yung gamit ko, si Honda Dax. And si Honda Dax, may ano yan yung, ang sabi, dahil boosted version na siya, mga 50 kilometers. Ngayon, yung 50 kilometers, gawin natin, i-convert natin into 8 bars, kumbaga, kasi yun yung nasa display ng unit. From GMA hanggang Alabang Town Center, 19 kilometers, 2 bars ang nagagamit niya. One way lang po yun. From GMA, tapos chinek ko online, from GMA to Mega Mall, ang total travel distance is 38 kilometers. Ito yung rota na dadaanan ng e-bike, hindi yung SLEX or yung mga ano. So ito yung via, ano ba yun, yung mga service road, tapos yung magbabayan-bayan. Lumalabas 38, which is doble ng travel from GMA to Alabang Town Center. Ngayon, kung computin natin base doon, lumalabas yung 38 kilometers from GMA to Mega Mall, 4 bars ang kakainin or 50% ng baterya ng unit. So, ibig sabihin din nun, kung fully charged yan, kaya niyang makapagbalikan. Pero yon ay theoretical lang. Kasi, kailangan rin natin isama sa computation natin. Kapag pinark mo yan, kakain pa rin siya ng kuryente. Kasi meron siya yung, di ba, yung mga anti-theft na feature. Kaya, kung isasama mo pa yun, sabihin mong mag-stay ka sa Mega Mall. Katulad kanina, nung nagpunta ako sa gun show, mga 1 oras kulang-kulang din ako doon. Kaya medyo significant din yung, medyo may rin yung bawas. Kaya kapag ginawa natin yun, na nagbalikan i-try natin ibalikan full charge. Tapos katulad nito, ang dala ko lang light, diba? Light na bag, para hindi masyado maka-apekto sa battery. Hindi tayo makaka-uwi. Hindi tayo abot ng bahay. Kaya, ako siguro ang gagawin ko, kung sakaling ipuput into actual natin, magdadala ako ng charger. Kasi, from here, going to Mega Mall, full charge. Tapos pagdating sa Mega Mall, or sa pupunta natin area doon, maghanap ka na ng pwedeng masaksakan ng battery para habang namamasyal ka, makakapag-charge ka na rin. Sa aking tansya, ang isang bar, inaabot ng 1 hour para ma-full charge, para ma-charge yung isang bar. Kaya kung kakain siya ng 4 na bars,
mga 4 na oras. Pero kung at least kung kahit madagdagan man lang ng 1 or 2 bars, at least mababawasan na yung anxiety, yung tinatawag nilang range anxiety. Kasi hindi mo naisipin, hindi mo masyadong aalalahanin kung mabibitin ka sa biyahe. So yun, so advisable, mga siguro 2 hours minimum para kampante ka. Hindi ko, although sabi nga natin, theoretical, kakayanin, di ba, yung balikan here to Mega Mall, hindi ko yun i-advise kasi yung buhay ng battery, mas napapahaba mo siya kapag ginagamit mo lang siya, yung sinacycle mo siya, pero hindi to the point na masasaid mo siya. Yung wag mong papababain siguro below 20%. Although gagana siya, syempre parang pinapahirapan natin masyado si battery. 'Di ba yung mga cellphone nga natin, 'di ba kapag nag 15% or sometimes even just below 20%, makikita mo yung battery indicator mo kulay pula na. Hindi lang 'yon nagsasabi sa iyo na i-charge mo na siya. Sinasabi rin noon na medyo nagkakaroon na siya ng konting yung extra stress si battery. Kaya mas maigi, hindi mo na siya pinapaabot doon. Alisin na natin yung notion na yung tulad yung sa mga dating baterya na kailangan isairin yung kuryente kasi nga pag charge mo halfway, yun na yung masisira daw yung cell. Excuse me. Iba na yung mga batteries ngayon. So si battery ngayon, mas mahaba yung buhay kung hindi mo masyadong sasaidin yung natitirang charge niya, tapos yung i-cycle mo regularly. Ngayon, doon naman tayo sa gun show. So sa mga gustong magkaroon ng firearm, ayan, siguro i-consider nyo muna yung budget ninyo. Maganda mag-window shop muna kayo para makita ninyo kung ano yung kursunada ninyo. Tapos makita nyo kung magkano siya. Tapos i-research ninyo. Magtingin-tingin kayo online, mag-join kayo sa mga groups or magtingin kayo sa YouTube. Maghanap kayo ng reviews about the firearm. Kasi kapag nandun kayo sa gun show mismo or kahit sa store halimbawa, more likely hindi nyo matitest yung unit. Kaya parang kapag hindi kayo nag-research, binibili nyo lang siya based on appearance, di ba? Kaya maganda yung research, tapos tingnan nyo yung feedback ng mga merong ganong unit, kung okay ba siya, ano yung mga issues, ano yung mga strong points niya, para yon ma-relate ninyo kung sa inyo rin mag-a-apply na yung mga ganong benefits. Yung mga nakakuha ng attention ko kanina, yung mga unit na nag-catch ng attention ko, is yung una, yung si RIA, si Rock Island Armory or si Armscore, naglabas sila ng competition na model. Pang-competition siya, out of the box. Hindi mo na kailangan lagyan ng mga setup. Although, option mo pa rin yon. Pero yung out of the box, pwedeng-pwede na siya na pang-competition. Yung second naka-catch ng attention ko is yung CZ pistols. Yung in particular, nakalimutan ko yung model Shadow yata yun. Yung black and red na combination. Although yung ibang Shadow na models, it shares the same characteristics. Yung may mga similar features, yung texture sa grip yung panalo, yung front strap, basta yung grip niya, ang sarap sa kamay. Hindi, yung gaspang niya is suwabe lang para yung sakto yung grip niyo, hindi siya madulas, hindi siya masyadong magaspang sa kamay. And then lastly, si shooters, meron siyang product yung X9 Pro, kung tama recollection ko, yun yung isa sa mga pinaka-affordable na pistol caliber carbine. Mukha siyang AR, pero hindi siya AR platform. Pero AR yung mga yung ibang features, yung magazine release na button niya, yung switch selector niya. Tapos compatible ba siya sa black knob. Tapos ang pinaka-interesan sa kanya, parang selling point sa kanya, is yung presyo niya. Isa siya sa pinakamurang PCC na nakita ko at $49.99. $49,999. Kaya kung
interesado kayo, yun nga, research muna. Pero yun yung 3 unit na nagkaroon ako ng, yung nakuha yung attention ko. And sana nag-enjoy kayo as much as ako, nag-enjoy din ako. Happy Father's Day nga pala sa lahat ng mga airpods dyan. Yung mga tatay-tatayan, yung mga super papalicious. Ayan, araw natin ngayon, kaya enjoy. At also shout out sa Barangay San Antonio sa may San Pedro. Nakita ko kasi ang dami nila, may banderitas. Hindi ko lang alam kung kailan yung eksaktong petsa nung celebration nila ng fiesta. Pero happy fiesta sa inyong lahat. So yun mga ading, again, maraming salamat sa pagsubaybay. Suporta lang, like and subscribe at share sa mga ibang mga ading natin. Hanggang sa susunod, ito po si Tito Mark, Electric Tito PH at your service. Magandang gabi.